Magandang araw sa lahat mga ka-friendship. This is Ate Yasmin. At ako naman po si Kuya Aladin. And welcome to our vlog. Joson Kanto Pro. Bali, ito po yung box niya. Suot dito, Audio Professional Processor. Yan. Bali, ito po, nagamit ko na itong Joson Pro ng ilang buwan na. Ngayon po, pag-uusapan natin yung mga nagustuhan ko at saka yung mga hindi ko nagustuhan sa item na to. Ito po yung loob niya. No, pag binili niyo po ito, kasi nagamit ko na siya, naka-mount na sa ano natin, sa amplifier rack natin. Ang loob po niya, pag binili niyo to, meron siyang manual, meron siyang screw, yung unit po ng Joson Pro, at meron din po itong yung power niya, power adapter. So ayan po yung box natin. Okay, audio processor. Ilalim po niya, ito po ang tsura ng ilalim ng box. Joson Kanto Pro, nakasulat po dyan. Hello! Good day mga ka-sounds! Ayan, natapos na ni Habi describe sa inyo ang Kanta Pro. Actually, itong Kanta Pro na to, nagamit na po namin to mga ilang buwan na. I think mga 1.5 na namin nagamit. So, para sa amin, para sa akin, lalo na sa akin na mahilig kumanta, nasatisfied talaga ako. So, ngayon, i-discuss naman ni Habi ang mga pro and cons ng Kanta Pro. So, ano-ano ba yung mga pro and cons ng Kanta Pro, ha? Number 1, no mixer needed. Bakit? Bakit walang mixer needed? Ito po kasing Kanta Pro, pwede nyo siyang gamitin na standalone. So, kahit walang mixer, ito lang ang kailangan nyo, Kanta Pro. At syempre, kailangan nyo ng speaker at saka amplifier, magagamit nyo na siya. Meron naman ako dating mixer, pero binento ko siya para makabili kami nitong Kanta Pro. Ang reason ko kasi, pambahay lang kasing gamit eh. So pag itong Kanta Pro ang setup ko, mas malinis ang tingnan. Siyempre nandito lang siya nakalagay sa harapan ng ating setup. At yung mga anak ko, pati si Mrs., mas madali nilang i-operate. Number 2, input player. Ang kinaganda po ng Kanta Pro, ang dami niyang pwedeng selection ng player. Pwede po sa USB, pwedeng sa Bluetooth, may cellphone kayo o yung laptop nyo, pwede nyo i-connect. Meron siyang optical. Optical, ito yung wire na na may ilaw siya na pula. So usually nanggagaling yan. Pwede yan sa yung mga ibang component o mga TV. Yan, meron yung optical. And then itong auxiliary, dito nyo i-connect yung video nyo o yung mga DVD player nyo. So ito po, napaka-accessible ng player nyo. Number 3, yung player knob. Napakaganda po ng player knob niya, very accessible. Ito po, tatlo nandito na eh. So kung o-operate nyo, napakadali lang. Makikita, nakaseparate ka agad yung echo level, yung mic volume, at saka yung music volume. Ngayon, ang nagustuhan ko pa rito, kada ikot nyo, meron siyang click. So, kada nyo, may click siya na pa siya isa. So, kunyari gusto nyong ibabaan lang ng konti yung volume niya, napakadali nyo lang may konting click lang ganon, lalaksan nyo, madali lang din mag-adjust. Kumpara sa slider, mas nagustuhan ko to eh. Kasi iikot mo, may konting click lang, alam mo na kung gaano kalayo o kalakas na yung ilalakas ng player mo eh. Hindi katulad dun sa slider, although okay naman, pero para sa akin mas madali tansyahin itong may mga click siya na maliliit. Number 4, mic volume. Bali dati po naka-mixer kami.
Ang problema ko lang sa mixer, yung volume ng mic, pagka kumakanta si Mrs., nasasagad ko na. Pero parang, bitin pa eh. So, dito sa Kanta Pro, yung volume ko dito, halos hindi ako umabot sa 12 o'clock eh. Hanggang dito lang, malakas na eh. So ito, kumpara dun sa mixer, ito mas malaki pa ang ilalakas pagka Kanta Pro ang ginamit. Ito po pala yung pag-test natin sa microphone. Hello. Hello mic test 1 2. Hello mic test 1 2. Number 5 po, meron siyang crossover. Ano yung crossover? Bali po, yan ang pinagkaiba nila ng mixer. Ito pong Kanta Pro, meron na siyang crossover. So, pag ito po binili nyo, parang mas nakakamura kayo kasi meron ka ng player, meron ka pang crossover. Bali po, pag magkoconnect kayo ng additional amplifier para gawin yung bass, bali ito po, meron na siyang crossover, isasaksak nyo na lang doon at magkakaroon kayo ng low frequency na signal para po sa inyong bass. So, yan po, napakaganda talaga ng Kanta Pro. Number 6, output connectivity. Han, ba't ang dami-dami mong amplifier? Ayan. Nahuli tuloy tayo, ang dami natin amplifier. Oo nga eh, nagugulan na tuloy ako, ang dami-dami mong amplifier. So, ito pong amplifier ko, tatlo po ito. Lahat po yan nakakonect dito sa ating Kanta Pro. So, ganyan po kaganda yung Kanta Pro. Bali sa likuran po nung Kanta Pro, meron siyang output 1 at saka output 2. Doon ko po kinoconnect itong dalawang nasa baba. Bali, ang setting nyo lang po dyan, isi-set up nyo lang yung amp nyo sa mono para isang wire papuntang output 1 at ito namang kabila niya papuntang output 2. Bali, dalawang amp na po ang nakakonect doon. So, total nun, mga 4 o hanggang 8 speaker kayang-kayang manggaling dito sa ating Joson. At yung pangatlo ko naman po na setup ay yung para sa ating subwoofer. Although wala pa akong subwoofer, no? Pero ito nakaabang na eh. So ito, i-connect ko to sa sub-out at pwede akong mag-connect dyan ng dalawang additional na subwoofer. Maliban po dito sa tatlo kong amplifier, pwede pa tayo magdagdag pa uli ng isa pa. At i-connect natin yon sa center. Yung center po, pwede rin additional din po yun na pwede tayong magdagdag ng additional na music na mga speaker or pwede rin po i-dedicate natin sa microphone. So ayan po, yan po ang mga pros natin sa Kanta Pro. So napakadami talaga niya kung ikukumpara natin sa ordinary na mixer, no? So sa presyo niya, okay na rin. Ang dami mo na pwedeng mapakinabangan. Parang hindi naman talaga all-in-one, pero ang dami na niyang function na magagamit mo. So ayan mga ka-sounds, na-describe na ni Habi ang pros. So ngayon naman, ang mga cons naman ng Kanta Pro. So ano-ano ba yung mga cons niya, Han? Number 1, yung effects. Ang na-miss ko dito sa yung effects eh. Yung dati kasi naming mixer, meron siyang DSP effects. So, para mas gumanda yung pag nagbibideo ko si Mrs., sinesetting ko yung mga effects. So, dito sa Kanta Pro, medyo na-miss ni Mrs. yung effects kasi sabi niya para daw may kulang. So sabi ko, itong Kanta Pro kasi wala nang effects. So pwede naman bumili ng additional na processor para sa effects. Pero ang problema, hindi ko siya alam kung paano i-connect dito sa Kanta Pro. Ang nakikita ko lang video
yung additional na nila ng mga effects, kinoconnect nila sa mixer. So dito sa Kanta Pro, hindi ko pa alam kung possible, no? Pero kung merong nakatry na maglagay na additional na processor na effects, pati using Kanta Pro na walang mixer, so pa-comment na lang siguro below sa ating comment section para malaman natin kung talagang possible din ba o talagang hindi pwedeng maglagay ng additional effects kung walang mixer. Number 2 ko na cons is yung knobs na line visibility. Bali, problema kasi dito, yung linya ng volume, yung mga volume controls, pati yung echo, meron lang siya ditong parang malalim na para malaman mo kung saan na siya nakaturo. Pero ang problema, hindi mo siya makita, lalo na kung medyo madilim. So yung visibility no pinaka-pointer nito, minsan hindi mo alam kung saan siya nakaturo. So ginawa ko lang dito, nilagyan ko lang siya ng white na pentel pen para maging visible yung yung arrow niya. Ayan. Sana nilagyan na nila yan ng marka, kasi minsan pagka nag-aano ako, sineset up ko to pag kumakanta si Mrs. Hindi ko makita kung saan na ang level. So, yan, nilagyan ko na lang, na lang ako, DIY. So, mas maganda sana yan kung may kulay na dati pa. Para sa akin, yung number 3 na cons nito, yung pinakahuli namin na con, is yung price. Ang price pala nito ng Joson Kanta Pro is nasa 4,000 hanggang 4,500 sa Shopee. Nakuha ko pala ito noon ng 4,000, pero may coupon ako sa Shopee noon, so nakuha ko lang siya ng mga nasa 3,500, mga 3,500 plus lang. Wow, at least mura. Nakamura ka. Naka-discount sa Pero meron pala ako nakita na ibang model, no? Kapareho niya, parehong-pareho yung mga features niya. Ang tatak niya is, ang nakasulat sa kanya is DSP 3000. Ang presyo nun parang nasa 2,000 lang eh. So, kamukha niya itong Joson Kanta Pro. So, 2,000 yon. Itong Joson Pro is nasa 4,000. So, talagang malayo yung presyo. Pero hindi ko lang alam kung same sila ng quality. Pero sa itsura, magkamukha. So, yung mga nakatry na, yan ang DSP 3000, pa-comment na lang po sa ating comment section. I-share nyo naman po yung experience nyo dyan sa unit na yan. Kung okay din ba, para yung ating mga viewers meron silang option na kung itong Kanta Pro na tig 4,000 or kung kapareho lang pala nitong DSP na 3,000 na model na mas mura, no? So yan na po yung aming pros and cons. Yan, na-discuss na po yung pros and cons ni Habi. So sa amin, ako naman, okay na ako dito sa Joson na Kanta Pro, no? Oo, napaka-pogi niyan tingnan sa amplifier rack, napakalinis, no? Kita nyo naman, baga parang elegante yung itsura niya eh. So, lahat ng controls mo, dyan na. Hindi ka tulad sa mixer, kailangan mo pang yung mga slider mo, kakalibitin mo pa eh. Dito sa Joson Pro, nandyan na lahat, no? Pag na-set up mo na yung mga tones mo, dito ka na lang magko-control eh. Yung tatlong iniikot dyan. Sa bagay, napakadali niya lang talaga. Hindi na siya yung marami pang cheche-boreche. Okay. Hello mga ka-friendship, mga ka-sounds. Ayan, susubukan po muna natin yung Joson Kanta Pro. Nakasetup na po yung echo niya and yung microphone sounds. So, kakantahan ko po muna kayo ng sandaling kanta lang para lang masubukan natin kung ano yung effect ng microphone. I Need to Be Loved by Carpenters. So, siguro
for temporary lives. My chance could come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple. But freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I paid is high enough for me. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. So here I am in pockets full of good intentions, but none of them will comfort me tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside, hanging on a hope, but I'm alright. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. Ang ganda ng mic, ang ganda ng sounds, ang galing ng Joson Cantabro. Ang ganda. Bagay na bagay yung microphone namin sa Joson Cantabro. Yeah, maraming salamat po at sana nagustuhan niyo ang aking kanta para sa inyo. And good day po sa inyong lahat. Bye! So, yan lang po. Abangan na lang po yung mga susunod namin mga video. Opo, abangan niyo po. And please don't forget to click the notification bell down below. Hit the like, share, and pa-subscribe na rin po mga ka-sounds, mga ka-friendship. Okay? Maraming salamat! Maraming salamat po.